Sa nakaraang video, nakilala natin ang bida na si Carol MacGyver. Nagkaroon ng 10 taong Divine War sa panahon nila at isa siya sa mga nakipaglaban at handang ibuwis ang buhay para sa kanilang emperor. Gayunpaman, pagka-uwi nila matapos ang labanan, imbes na warm welcome para sa mga heroes ang bumungad, sila ay inassassinate. At ang may pakana mismo, ay ang emperor na si Oliver na siya pa mismong pinag-alayan nila ng kanilang buhay. Kaya naman sa huli, upang makaligtas, wala nang choice ang bida kundi patayin ito dahilan kung bakit naging traidor siya sa mata ng mga tao doon. At dahil nawala na ang lahat sa kanya, nagpasya siyang bumalik sa nakaraan upang malaman ano ba ang nangyari at upang mailigtas ang mga kasama at mga kapatid nito. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, nakabalik ang bida sa panahon, kung saan siya ay inadopt ni Cruel, upang mapabilang sa MacGyver family. Ang unang hakbang ni Carol para mabago ang hinaharap ay ang kapatid nitong, si Mart MacGyver. Nagkaroon naman sila ng training sa kanilang mansyon at makikitang buong lakas nakipaglaban si Mart sa bagong dating na si Carol. Pero hindi naman nagpatalo ang bida at ipinamalas nito ang angking galing sa pagkikipaglaban. Na-impress ang bida sa lakas ni Mart, ang nag-iisang biological na anak ni Cruel. Bilang tagapagmana raw ng MacGyver House, hindi makwekwestiyon ang abilidad nito. Pero hanggang dun na lang daw iyon. Umayos naman ng tindig ang bida at sinabing greenhorn pa raw ito at kulang sa totoong combat experience. Wala na raw siyang ibang choice, kundi ang ipaintindi dito ang kakulangan niya para mag-improve. Sumigaw naman ito ng, kung hindi ikaw ang Magpie first move, ako ang aatake. Kaya naman, lumapit ka na, tila nairita naman si Mart sa sinabi nito, kaya naman naghanda na ito para umatake at tinawag itong bastos at brat. Buong lakas niyang inatake si Carol, ngunit nasangga ito ng bida. Inoobserbahan niya ang kapatid habang nakikipaglaban at sa isip niya, sa unang tingin, parang mabilis at matikas raw ito. Pero sa malapitan, kitang-kita daw ang mga kahinaan nito kung saan-saan. Hindi inasahan ni Mart ang depensa ni Carol. At ang ending, nabitawan nito ang kanyang hawak na espada. Sa huli, hindi raw matatalo ang combat experience. Napahiga naman sa lapag si Mart dahil sa ginawa ni Carol at to the rescue naman ang isa pa nitong kapatid. Ngunit pinatigil ito ni Mart at sinabing, stay put ka lang dyan, Elliot. Inabot naman ni Carol ang kamay nito sa kapatid upang alalayang tumayo. Sa isip niya, matalino raw si Mart at alam niya ano ang nangyari at saan siya nagkamali. Nakapag-develop raw ito ng mga bad habits mula sa sobra-sobrang practice. Hindi niya man masabi, pero ang gusto niyang iparating rito, ay kung nais niyang maprotektahan ang pamilya niya, kailangan nitong mas maging malakas pa kumpara ngayon. Kaya't ang wika na lang ng bida, ayos daw ang sparring session nila. Tinapat naman ni Mart ang kamay nito na parang hindi niya kailangan ng tulong niya. Dahan-dahan nitong pinilit na tumayo at sinabing marami raw siyang natutunan sa laban nila. Naisip ni Mart na ito ang kailangan niya. Naputol naman ang usapan nila nang dumating ang kanilang ama. Tama na raw ang training nila para sa araw na iyon. Pinabalik niya na ang mga ito sa kani-kanilang kwarto. Masunurin ang magkakapatid at nagbow na nga sabay sabing, understood, father. Nang mapadaan sa kanya si Carol, tinawag niya ito at sinabihang, pansamantala, wag muna daw itong pumunta sa training ground. Parang inasahan na ng bida ang sasabihin nito kaya naman sumagot na lang siya ng, as you wish. Kinagabihan, merong kumausap sa padre de pamilya at sinabihan itong mukhang magkakaproblema sila sa batang dinala niya. Sagot naman niyang, kaya nga daw, hiniwalay niya muna si Carol sa iba. Siguradong masasanay din daw ito eventually. Anak daw ito ng Kali, ang chieftain ng tribo ng Black Eye. Hindi naman daw nangganganak ng kuting ang isang leon. Tinanong niya naman ang kasama, ano ang opinyon niya rito? Sumagot itong tunay ngang anak siya na galing sa tribo ng Black Eye. Sila ay kilalang kilala dahil sa kasanayan sa espada. Siguradong ito raw ay ipinanganak na merong strong skeleton, flexibility at unique rhythm ng mga tribal warrior. Kung meron man daw na ipinanganak upang lumaban gamit ang espada, sa tingin niya, si Carol ito. Kung ipinanganak lang daw sanang imperial ito, siya na siguro ang nagmana daw ng titulo ng pinakabatang swordmaster mula sa kanya wika ni Cruel. Sa kwarto, nagmumuni-muni naman ang bida habang nakatingin sa labas.
Aalis kasi ang amain nito para pumunta sa Imperial Palace sa susunod na linggo. Yun lang daw ang pagkakataon na meron sila. Ipinakita naman ang parang naging pag-uusap nila ni Mog, kung saan nabanggit nito na nagulat siyang, ang taong gaya niya ay kayang humawak ng espada, nang ganun kagaling. Siguradong mahihigitan pa raw nito ang kanyang ama, pero sayang daw, kung nalaman lang niya agad na anak siya mula sa MacGyver House, siguro natulungan niya itong makakakuha ng magic power. Salamat daw kay Mog, sabi ng bida. Dahil sa kanya, kinaya nitong tahakin ang landas na hindi niya nagawang daanan noon. Ang itinuro raw nitong Hangop's fate ay gagawin niyang kanya. Kausap naman ni Cruel sa kwarto ang kanyang asawa. Nagulat ito nang makwento ni Cruel na nais matuto ni Carol ng magic. Hindi siya makapaniwala na isang immigrant child na wala kahit na anong magic sa bloodline ay nais matutunan ang magic. Ano raw kaya ang binabalak nito? Marahil raw kaya alam nitong galing siya sa linya ng mga mage for generations. Ipinakilala ito bilang si Isabel Eshir. Sumagot naman si Cruel na marahil hindi yun dahil doon. Napatanong naman si Isabel kung bakit tila interesado ito sa batang iyon. Sagot niyang, hindi naman siguro nakakalimutan nitong silang dalawa ay natulungan ng Kali noon. Tandaan raw niya na ang batang iyon ay anak ng kanyang kaibigan na si Kali. Kung nais daw nitong matuto, hindi niya ito nais pigilan. Courtesy niya na lang daw ito kay Kaliek, kahit na raw parang imposible ang task na iyon. Lumipat ang eksena sa unang beses natin silang makikitang magkakasama sa hapagkainan. Nasa magkabilang dulo ang mag-asawa at nasa gitna naman ang 6 na magkakapatid. At merong mga nakapalibot na butler at maid upang umalalay sa kanila. Habang kumakain, pinansin ni Isabel ang bida at sinabing siya pala si Carol, narinig niya raw ang tungkol sa kanya mula sa konde. Kinumpirma naman nito kung nais ba raw nito talagang matuto ng magic. At nagulat naman ang mga kapatid nito nang marinig iyon. Tinanong ni Elliot si Mart kung posible ba raw na matutunan ng isang immigrant ang magic. Sagot naman nitong, nasisiraan siguro siya ng bait. Finally, sinagot naman ng bida si Isabel at sinabing hindi naman daw niya gustong matutunan talaga, kung hindi maintindihan lamang paano ito nangyayari. Bakit naman daw? Tanong ni Isabel. Sa isip ni Carol, kailangan niyang mapakita ang existence niya sa kanila. Ang importante raw ngayon, ay ang makuha nito ang recognition ng kanyang amain. Ang sasabihin niya raw ay ang mga bagay na hindi nila kayang banggitin pero ito raw ay kung ano ang hinahanap ng kanyang ama. Kaya naman sinambit nitong, nais niya raw, ang mahigitan ang lahat. Napatigil naman sa pagkain ang mga kapatid nito nang marinig ang tila bold statement nito. Hindi makapaniwala si Mart at tinanong ano raw ang sinasabi niya. Pati ang iba ay na-curious dahil doon. Tila nagtagumpay naman siya nang ma-impress ang ama nito at sinabing kakaibang sagot daw iyon. Kasama raw ba siya sa binanggit nitong lahat? Nais niya rin daw bang mahigitan ito? Tumango naman ang bida, at dahil doon, napatayo si Mart at sinabing wala raw itong pakundangan. Pero pinatahimik ito ng kanyang ama at tinanong muli si Kyril tama raw ba ang intindi nitong hindi lang gustong mahigitan siya sa paggamit ng magic. Kung hindi pati na rin sa paggamit ng espada. Confident namang sumagot ang bida, ng yes. Napaisip si Cruel at sinabing, so ang balak pala nito ay matutunan ang magic sa pag-aaral at ang higaitan siya sa pagkikipaglaban gamit ng espada. Ang katapangan daw nito ay bagay na bagay para sa pamilyang MacGyver. Sinabi naman niyang ang bahay daw nila ay merong library na tinatawag na Einherry. Meron daw magic books doon. Malaya raw siyang pumunta, mag-aral at magbasa-basa doon. Hindi naman makapaniwala si Isabel dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Gayunpaman, nagpasalamat si Carol sa kanyang ama. Napaisip ang bida sa sagot ng kanyang ama. Ang Einherry na tinutukoy nito ay ang bookshelf sa gilid ng mansyon. Wala naman daw halos makikita roon. Sino ba ang nag-iisip na matutunan lang ang magic sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro? Parang pinaprank lang daw ata siya ng kanyang amain. Pero doon sa library, naisip ni Carol na hindi naman daw unreasonable ang prank. Kahit daw siya ganun ang iniisip noon sa Einherry na walang silbi. Ngunit ngayon daw, nandito sa Einherry ang pinaka-importanteng bagay na kailangan niya para ma-reincarnate. At iyon daw ay ang puso ng dragon. Gamit daw ito, magkakaroon siya finally ng magic. Ano kaya ang maidudulot ng dragon's heart na ito? Paano ito makakatulong sa plano ng bida na magpalakas para maitama ang pagkakamali ng nakaraan? Alamin natin yan sa next episode.
Kung nagustuhan mo ang bago nating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.